Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So nung nakaraan ay nakarating na tayo sa Al-Wahdatul Thalitha, third chapter, Ad-Darsut Thalitha Ashara, lesson 13. Pero balikan natin ang unang hiwar. Sagasaan natin siya bago tayo bumalik sa second hiwar natin. Al-Hiwarul Awwal, the first dialogue, ang unang dialogo o pag-uusap. Undur wastami wa'aid. Pag sinabing undur, ikaw ang tinutukoy na lalaki sa harapan, meaning tumingin ka. Pag sinabing tignan mo ko, undur, tumingin ka. Okay? And wastami wa'en at istami, meaning makinig ka. Tumingin ka at makinig. Wa'aid at ulitin mo, meaning you, and repeat. Al-hiwaru bayna Ahmada wa Hasan. Kala Ahmadu, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Aina taskunu? Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Hal taskunu fi baitin? Naam. Na'am. Askunu fi baitin. Askunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin? Hal taskunu fi baitin? La. La. Askunu fi syakkatin. Askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syakkatika? Ma raqmu syaqqatika? Kamsa. Khamsa. Ma rakmu baitika? Ma raqmu baitika? Tis'ah. Tis'ah. Ahmad, sinabi niya kay Hasan, aina taskunu? Pag sinabing taskunu, ikaw na lalaki yon. At alam natin pwede rin siya na babae yon. But of course, kapag nagtatanong ka, abay nasa harapan mo yan, di mo naman siguro tatanungin yung nawawala. Kaya ito ay malinaw na, ay nataskunu, saan ka naninirahan? Saan ka naninirahan? Where do you live? So sabi ni Hasan, Askunu fi hayyil matar. So kapag sinabing a, yung ta, papalitan mo ng a, ako yun. Askunu, yung kanina ay nataskunu, saan ka nakatira. Siyempre sasagot ka, ako'y nakatira. Yung ta, papalitan nyo ng hamsatul kata. So magiging askunu. Ako'y nakatira. Okay? Fi, sa, hayyi, lugar ng matar, airport. Remember, after hayyu, mudaf ilayhi. Kaya makikita nyo ang al-matar, tatatapos siya sa kasra. Dahil ito ay mudaf ilayhi. Okay? Ang nag-aangkin sa lugar. I live in the area of the airport. Kaya may opo, of the airport. So sabi ni Hasan ngayon kay Ahmad, siya naman ang nagtanong, wa aina taskunu? Tapos diniinin niya, anta. At saan, ay nasaan, at saan ka nakatira o naninirahan? You, ikaw. Sabi ni Ahmadu, askunu fi hayyil jami'ah. Askunu, ako'y nakatira sa lugar ng universidad. Jami'ah is university. Nakita nyo, hayyil jami'ati.
Hal taskunu fi baitin, sabi ni Hasan. Nagtatanong siya, may hal. Pag sinabi mong taskunu fi baitin, tatanggalin mo yung hal, meaning, nakatira ka sa bahay. You live in the house. In a house. Pero kung hindi ka sigurado, magtatanong ka, yung affirmation na taskunu fi baitin, bigyan mo lang ng hal. Hal taskunu fi baitin, nakatira ka ba sa bahay? So sabi ni Ahmad, naam, oo, askunu fi baitin. Ako'y naninirahan o nakatira sa bahay. So sabi ni Ahmadu, doon ba talaga ako? Okay. Sabi ni Ahmadu ngayon, hal taskunu fi baitin. Siya naman tinanong niya kung nakatira din siya sa bahay. Hal taskunu fi baitin? Nakatira ka ba sa bahay? O naninirahan ka ba sa bahay? Kay Hasan naman sabi niya, la. Sabi niya, hindi. Askunu fi syakkatin. Askunu, ako'y nakatira. Fi sa syakkatin, apartment. So, apartment siya nakatira. Okay? Yung mga bahay na upahan, nanguupa lang siya, apartment. Marakmu syakkatin. What is rakmu? Number. Hindi rakmun to because of mudap-mudap ilahi, ginawa niya lang rakmu. Kasi kapag gagawin mo mudap, walang al, tapos isang damma lang. So pagkatapos yung nang kasunod nung kasra. Kaya rakmu baiti. Nakita nyo? Rakmu baiti. Because of mudap-mudap ilahi. But yung nagtatanong siya, ano? What? Marakmu baiti ka. Ano ang numero ng bahay mo? What is the number of your house? Sabi niya, kamsa. Number 5 meaning. And Hasan said, Hasan, marakmu baiti kaya tayo sinabi kanina. Marakmu siya, repeat, no? So sabi ni Ahmad, marakmu syakkatika. So kapag sinabing rakmu, no, tanwin damatain, dati say mudaf ilayhi, pagkatapos yung kasunod niya magiging kasra, syakkati. Okay, sino nag-aangkin ng bilang? Yung apartment. Dati sa mudaf ilayhi. Kapag may mudaf ilayhi, lumilitaw yung op. Marakmu syakkatika, what is the number of your flat or apartment? So sabi ni Hasan, kamsa, number 5. O sabi naman ni Hasan kay Ahmad, dahil naninirahan siya sa bahay, marakmu baitika. What is the number of your house? Sabi ni Ahmad, tis'ah. So noong nakaraan, pinaksa ko na ito, hindi ako magbababad dito, pupunta na tayo sa second reward natin. At least nasagasaan natin ulit, at yung mga translate na kung hindi nyo naisulat, ngayon ay maaari nyo nang naisulat. At kapag meron kayong nalaktawan, di naiintindihan, itanong nyo. Magtanong kayo. Okay? Al-Wahdatu Thalitha, the third chapter, Ad-Darsu Thalitha Ashara. Remember, 11 to 19, mansub. Kaya nakikita nyo, Ad-Darsu Thalitha. Hindi ending ta, marbutan, Thalitha, mansub. Ad-Darsu Thalitha Ashara, lesson 13 or the 13th lesson. Al-Hiwaru Thani, the second dialogue. Undur wastami wa'aid, look and listen, and repeat. Al-hiwaru bainal musta'jir and mu'ajjir. The meaning of mustajir is the tenant who pay the rent. Sino yung tenant? Anong tenant sa Tagalog? Yes, nag-uupa. Okay, nag-uupa. Umuupa siya. Siya ang umuupa. That is a tenant. In Arabic, they call this al-mustajir. Al-mustajiru. And al-muajjir, this is yung nagpapaupa.
Masagwang sabihin yung nagpapaupa. Huwag na natin sabihin, nagpapaupa. Ha? Landowner, lupa yun eh. Landlord tsaka landlady kapag bahay yan. Kapag pumunta ka sa syudad, sa Manila, sabihin siya, sinong landlady nyo doon sa dorm ninyo? Oh, landlady, yung lalaki, landlord. So, may-ari. Owner. May-ari. Oh, may-ari. Ha? So, huwag natin sabihin, may medyo pangit, may lord. Ha? So, nagpapaupa na lang o may-ari. Sabi nga ni Amir, may-ari. Nagpapaupa siyang may-ari ng tinitiran ng uupa, the tenant. Okay? Aidu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uridu syakkatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syakkatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam gurfatan fi syakkati. Kam ghurfatan fi syaqqati. Fi syakkati kam sugrafin. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawrin syakka. Fi ayyi dawrin syaqqa. Asyakkatu fi dawril kamis. Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata syakka. Uridu musyahadata syaqqa. Tafaddal. Tafaddal. Hadihi hiya syakka. Hadihi hiya syaqqa. Hadihi syakkatun jamilatun. Hadihi syaqqatun jamilatun. So the mustajir, sinabi niya sa muajir, assalamu alaikum. And the muajir said, yung nagpapaupa, wa alaikumussalam. The mustajir said, nag-aanap siguro mahupahan to. Uridu syakkatan. Anong nakikita niyo sa verb? Ang una, hamsatul. Anong nakikita sa unang verb? Hamsatul kata. Anong ibig sabihin kapag hamsatul kata? Kapag ang verb modar yun? Ako. Ako yun. Ako. Ito'y alamat, sign of present tense. Kapag hamsatul kata, nagpapakita na ito ay ako. But the file is mustatirun. Takdiruhu, ana. Okay? So meaning of uridu, I want. I want. And after the uridu, the verb have a question, what? Uridu what? So if the verb, kapag ang verb, remember this, kapag ang verb, either madi, past tense, present tense, ay may tanong ng what or whom, yun the mafulun, bihi, or object. If they said mafulun, bihi, object, meaning ito ay isang salita na dapat magtapos sa patha. So here, you look at the syakkatan. Why syakkatan? Because he said, uridu, I want what? Syakkatan. Don't say syakkatun. Syakkatan because this is a object or mafulun bihi. I repeat, kapag ang verb ay may tanong ng ano o sino, ang susunod na noun ay kailangan mansub ang ending or fatha. Either two fatha because of indefinite or one fatha because of definite. And sometimes the definite have two dhamma, two fatha, Muhammadan. That is a definite, no need al. Okay? So uridu what? Gusto ko ng ano? Syakkatan. Yung nakuha mo, Brother Abdul Karim? Nakuha nyo? I repeat. Kapag ang verb, Brother Yakub, this uridu is verb. From arada, yuridu. Ana, uridu. I want. That is verb. May tanong ba, Brother Yakub? Kompleto na ba ito? Gusto ko. Palagay mo, kompleto na yung salita. Sabihin ko sa Yakub, look at me. Undur. Gusto ko. Wala bang tanong to sasabihin ko? Gusto ko. Naintindihan mo ba ako? Sabi ko sa'yo, gusto ko. Naintindihan mo na ba ako? Hindi. Anong tatanong mo? Gusto mo ano? Di ba? So, ang tanong doon, ano? So, kailangan doon ang susunod na noun ay ending patha. Kaya uridu, gusto ko ng ano? Syakkatan. Nakita mo yung syakkatan, Jacob?
nagtapos siya ng patha, yun ang sinasabing maf'ulun bihi or object. Kailangan kapag ang verb ay may tanong, kailangan ang susunod na sasabihin mo kung noun ay mansub, pending patha. Nakita mo yung sakkatan, ending patha ba, Yakub? Ending patha. Yan ang sinasabi ko. Dahil ang verb, may tanong siyang, gusto ko. Gusto mo ano? Yan, ha? Uridu syakkatan min fadlik. What is min fadlik? Please. If you tell it to the man, lalaki, min padlika. But if this is a feminine, min padliki. But of course, kapag nasasalita kayo, min padlik. But for the sake of schooling, we must always complete the words. Min padlika, min padliki. Okay? So here, because of mustajir and muajir is masculine, min padlika. Please. Remember the meaning of min padlika, pakiusap. Please. Gusto ko ng apartment, pakiusap. I want apartment, please. Okay? Ladayna, what's the meaning? Ladayna, we have. And in the previous day, as far as I know, this is a Friday, I will explain to you already the nat and man'ut. Correct? The sifa or mausuf. We have a 4 condition. Mayroon tayong 4 na condition. If the words became nat and man'ut, what are they? 4 condition of nat and man'ut. Number 1, same in gender. The meaning the gender kasarian. If the man'ut, yung nauna. Okay? I repeat this, brother. In English, we may say, a beautiful book. So nauuna ang kanyang pang-uri. Ano ang uri ng aklat? Maganda. So in Arabic, kapag ilalagay nyo ito, mauuna muna yung, anong mauuna? Book. Baligtad. What is book? Kitabun. Okay? And then you may put the beautiful. What is beautiful in masculine? Jamilun. Jamilun. Don't say jamilatun. That's wrong. Okay? Jamilun. In English, a beautiful book. In Arabic, kitabun. Nauna yung book. Kitabun, jamilun. But if you make it to translate it to English, ganun pa rin, mauuna pa rin ng jamilun. You must begin here. If you give hati tarjama, give the translation, you must begin to jamilun before the book. Beautiful. Beautiful, ha? Okay. You. Okay, beautiful. Beautiful, ha? I. Oh. Ah? Beautiful. Beautiful. Beautiful, okay. Beautiful. Okay, jazakallahu khairan. Beautiful, yan. Okay? Double L? Okay, siya lang. So now, nakita nyo, beautiful book, kitabun jamilun. But, kung tatranslate nyo, dito pa rin ang una. But there is a condition bago nyo gawin ng ganon. This is a nat, this is a man'ut. Or mausuf sifatun. What is the condition of nat man'ut? Before you, kailangan makikilala nyo this ay nat man'ut because of the 4 condition. Will met. Magtagpo. Kapag ang isa rito hindi nagtagpo, this is not nat and man'ut. Number 1 condition. So now, what is the condition? Okay? What is the condition of nat man'ut? Number 1. Gender. 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 Meaning, kung ang man'ut ay masculine, dapat ang kanyang nat ay masculine. Parehas ba? Masculine? Yes, walang tamarbuta. Number 2, condition. Definite and indefinite. Definite bang kitabon? Indefinite because of un. What about jamilun?
So meaning they are same indefinite, number 2. Number 3, singular number, meaning bilang. Singular, dual, all plural. Kung ang manot ay singular, hindi pwedeng maging not kung dual to o plural. Kailangan singular din siya. Kitabon, isang aklat. Also, Jamilun is singular. So, pangatlong match nila. And the last, same in ending. Marpu, un. So, in this situation, nagkita yung 4 na kondisyon ng not manot. So, uunahin nyo siyang basahin dito, wag dito. Alam natin ng Arabic, pag ganyan na sulat, pero hindi nyo uunahin a book, beautiful. No, hindi na may translate yan. A beautiful book. Kung paano nakasulat sa English, ganun din nakatranslate sa Arabic. But ang pagkasulat ay baligtad. Yung pang-uri ay pahuli, samantalang ito ang mauuna pag sinulat nyo. So here, laday na, meron kami. Syakkatun, jamilatun. Tingnan nyo ngayon yung syakkatun. Ang syakkatun ba ay feminine? Yung jamilatun ba feminine? Tingnan nyo kanina, lalaki yun. Okay, meaning match na sila doon sa number 1. Ang jamilatun at syakkatun ba ay indefinite? Walang al. Okay, indefinite. Number 2. Number 3, singular ba sila? Singular. And number 4, pareho bang katapusan nila? Un. Okay, kung ito ay nagkatagmo ang 4, this is a not manot. Paano nyo babasahin ngayon to? Anong mauuna? Mauuna ang jamilatun bago ang syakkatun. Nakuha mo doon, Karem? Pag itinranslate mo ito, laday na, meron kami. Unahin nyo ngayon yung jamilatun, magandang apartment. Nakita nyo, we have a beautiful. Launa yung syakkatun, before the jamilatun, before the syakkatun. Pero nakasulat, nauuna yung syakkatun. Laday na, syakkatun, jamilatun. Pero pag tinranslate, laday na, we have syakkatun, jamilatun, a beautiful flat. Okay, that is a not man'ut. Come. So sabi ng al-musta'jir, come. Remember the come, after come. Ang ibig sabihin, how. How many? How many? Yan ang translate niya. Ilan? Ilan? How many? Rolling sheet to, After come, mapapansin nyo dyan. Anong napansin nyo? Come, gurpa, tan. After come, kailangan ang noun nagtatapos siya sa a. An or a. An. Nagtatapos siya sa an. Mansub. After come, ang unang kondisyon nagtatapos siya sa mansub. I will write. Number 1, pagkatapos ng come, ang noun ay indefinite. Alam niyo na siguro yung indefinite, hindi malinaw. Asan ang sign ng indefinite? An, no al. No al. Okay? Number 2, ang noun ay nararapat na singular. Ang singular, isahan lang. Okay? Dapat singular. Hindi pwedeng bigyan ng al kahit kailan. Kam kitaban, kam gurpatan, kam baitan, palaging ganun lang. Okay? Number 3, after kam, maari itong feminine o masculine. Okay? Number 3, ang noun ay maaring
masculine and feminine. Katulad yan, kamgurpatan, feminine, kambaitan, masculine, kamkalaman, ilang ballpen, how many ballpen, masculine, walang problema. Okay? Now, if you may want to translate the kamgurpatan, pwede nyo is-translate ilang bahay, ilang kwarto, o ilang mga kwarto. Walang problema sa translation. Ilang kwarto o ilang mga kwarto, mayroon ang ganitong apartment. Sa Tagalog, sasabihin natin yon. Ilang kwarto ba meron ng apartment mo? Like that. Ilang mga kwarto ba? Like that. So, it depends to you kung saan mo gustong i-translate yan. Wala namang problema. Kasi gusto ko mang gamitin yung plural, kamgurapan, hindi ko magawa. Dahil after kam kailangan singular lang. But in translation, no problem. Okay, natural lang na tanong natin, ilang mga kwarto ba meron ka sa apartment? O kaya ilang kwarto ba yung apartment mo? Walang problema dyan. So that is the condition after kam. Pagkatapos ng kam, meaning pagkatapos ng kam, sulat nyo, kam. Pagkatapos ng kam, ang noun ay indefinite. Okay, ang noun ay nararapat singular. Depende sa translate nyo, kahit anong translate, plural or singular, no problem. Ang noun ay maaaring kahit feminine, kahit masculine, walang problema. Okay, that's it. Sulat nyo, brother. Para pag narating nyo kay brother sa grammar nyo yan, may idea na kayo. Basta tandaan nyo, after kam, kailangan mansub. Pag alam niyo na, kahit hindi nyo na isulat, pero kung hindi nyo alam, sulat nyo. Ngayon kung alam nyo na, okay lang na kahit hindi nyo na isulat yan. I repeat, after kam, anong susunod? Noun ending indefinite. Mansub ba? Nakalagay ba yung mansub? Hindi pa, no? Okay. Pagkatapos ng kam, ang noun ay indefinite. Dito nyo na lang lagay. Mansub. Dugtong nyo na lang, ha? Pag sinabing mansub, ending, patha. Ay, indefinite na yun. Nakalagay na. Idultong nyo lang. Pagkatapos ng kam, ang noun ay definite at mansub. Okay? Dugtong nyo lang doon. At mansub. Para hindi ko na igawin pangapat. Pangatlo na lang. Pagkatapos ng kam, ang noun ay indefinite at mansub. Pag sinabing mansub, nagtatapos siya sa patha. At dalawang patha. Okay. Minsan baka makita nyo, isang patha lang, mayroong ibig sabihin yan. Pag isang patha, paliliwanag ko. Bakit isang patha, hindi dalawa? May dahilan. Okay, I repeat. Sabi ng mustajir, kamgurpatan, ilang kwarto, how many room, fi shakkati, in the apartment. Pwede mo sabihin how many rooms, ilang mga kwarto ang nasa apartment. Okay? So pagkakaintindi natin sa pagsasalita, dahil hindi pwedeng gawin ng plural ang gurpatan, wala namang problema sa translation. Okay. How many rooms in the flat? Fi shakkati. Remember, after fi, the noun is shakkati. Kasra. Ilang kwarto mayroon ang apartment? So sabi ng al-muajjir, fi shakkati, sa kwarto ay mayroong kamsugurapin. Another rulings here, dami rulings dito. Nakaraan, pinag-aralan natin ang wahidun, it's, nani, and then linagay natin ang sala, tatun.
Salatun. Feminine to. Salatatun. Kaya nasabi natin, wahidun, itsnani, masculine yan. Ba't pagdating sa 3, biglang naging babae? Bakit ba? Di ba sabi ko, nung tuturo ko sa inyo. Bakit hindi pwedeng lalaki lahat hanggang 10? Bakit pag una lalaki, dahil pangalawa lalaki, wahidun, itsnani, pagdating sa 3, talatatun, naging feminine. Bakit? Ganito siya. Kapag kasi meron tayong binibilang, ang binibilang natin halimbawa masculine. Gamitin natin yung kitabon. Okay? Gamitin natin yung, dito na lang yung room. Kaso feminine to mamaya ako na balikan to. Gumamit muna ako ng masculine dahil wahidun is masculine. Okay? Gamitin ko yung kitabon. Ang ibig sabihin ng kitabon ay isang aklat. A book. Anong ibig sabihin ng kitabon? Pwedeng i-translate na isang aklat. Hindi ko na kailangan ng wahidun na yan. Naiintindihan mo na yan. Kitabon, indefinite yan, isang aklat. Naiintindihan mo na ito isang aklat. Bagamat indefinite, hindi kumpleto, pero ang translate niya ay isang aklat. Isang aklat na ano. That's why kailangan gawin mong definite para maging naiintindihan. Kapag sinabing indefinite, di mo naintindihan isang aklat. Aklat ng ano? Apon, aklat ng Pilipino, aklat ng, yan, indefinite. So, ang importante rito, a book, isang aklat. So, hindi ko kailangan ng wahidun. Pero kung gusto ko siyang gamitin, pandidiin ko lang siya. Pandidiin ko lang siya, wahidun. Meaning, ganun pa rin ang translate niya. Isang aklat, one book, a book, isa rin yun Kitabun, wahidun. Kitabun, wahidun. What is wahidun? One book. Anong nakikita nyo sa kitabun, wahidun? Not manut. Parehas, singular, masculine. Ending, un. Indefinite. Anong una kong translate? One book. Kapag not manut, dito kayo mag-una bago doon. One book. Yan ang trabaho ng wahidun. Nagiging not siya. Kahit tanggalin ko na yan, okay naman. Kitabun isang aklat. Ngayon, gusto ko lang diinan, kitabun wahidun, one book pa rin yan. Ngayon, lagay natin sa dalawa, kitabani. Kitabani. Ano yung kitabani? Two books. Hindi ko na rin kailangan yung itsnaning yan. Malinaw na, intindihan mo ko na dalawang aklat. Bagamat indefinite, dalawang aklat. So at least ang kanyang translate ay dalawang aklat. Naiintindi mo ang ibig sabihin ng dalawang aklat. Nga lang, di mo naintindihan kung anong aklat. Okay? Now, I repeat, kitabani, what's the meaning? Two books. Hindi ko na kailangan to ang itsnani. Dahil kitabani malinaw na two books. Pero kung gusto kong gamitin ngayon para ipandiin ko, katulad ng wahidun, pwede ko gagamitin ko siya. It's nani. Okay. Ano ang ibig sabihin ng it's nani? Two books. Pares lang yung kanina Kitabani, two books din So, anong trabaho nila? Not manut. Not din ito. Kita nyo, pares na pares sila. Not manut. Unahin nyo rin to, bago yon. Two books. Okay. Pagdating sa 3, bakit siya naging masculine hanggang 9? Hanggang 10. Hanggang 10. 3 to 10. Up to 10. Feminine na yan, di ba? Up to 10 feminine na. 3 to 10. Talatatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sabaatun, thamaniyatun, tisatun, asyaratun. Kasi kung bakit siya nag-feminine, kapag ang kanyang bibilangin ay masculine. Masculine bang kitabon? Masculine. Masculine. Masculine hindi. Masculine.
Hindi mo pwedeng gamitin ang panlalaki din na tatlo. Kailangan kapag ang kanyang bibilangin ay masculine, gagamitin mong number ay feminine. I repeat, kapag ang bibilangin mo ay masculine, pagdating sa 3, kailangan ng number ay babae. Kaya nga, pagdating sa 3, nakita nyo naging babae dahil ang bibilangin niya ay lalaki. Kaya feminine siya. Pero kailangan nyong gawing plural. 1, 2, ano yung plural ng kitabon? Kutubun. Kailangan ito ang gagamitin nyo. Kapag dating ng 3, plural din ang gagamitin nyo. Okay? So, ang mangyayari ngayon, yung talatatun, tatanggalin nyo yung isang dhamma at gagawin nyo mudapilehi, it became kutubin. Talatatu, kutubin. Arbaatu, kutubin. Khamsatu, kutubin. Sittatu, kutubin. Sabaatu, kutubin. Samaniyatu, kutubin. Tis'atu, kutubin. Asyaratu, kutubin. Anong ibig sabihin ng talatatu, kutubin? 3 books. Yan ang dahilan kung bakit siya nag-feminine. Dahil kapag masculine ang binibilang, katulad to, masculine, hindi pwedeng masculine dahil magiging feminine yung dapat maging number. Nakuha nyo, brother? Nakuha nyo? Gawin ko ngayon yung feminine ang bibilangin natin. Itong gurapun. Ang gurapun, ito ay feminine. Kasi ito'y plural. Ano ang singular? Remember, huwag kayong kukuha ng feminine, masculine sa dual and plural. Kukuha lang kayo sa singular. Kung ito ay plural, gurapun, huwag mong parang lalaki, di ba? Masculine, no? Nakikita nyo bakit? Walang tamarbuta to eh. Dahil ito'y plural, huwag kayong kukuha dito ng feminine, masculine. Babalikan nyo yung singular niya. Ang singular ng gurapun ay gurpatun. Oh, feminine ba, masculine? Feminine. Feminine. Yung gurapun, feminine yan because ang kanyang pinagmulan ay babae. Gurpatun. What's the meaning of gurpatun? Room. Gagamitin ko ba yung gurpatun wahidun? Kailangan ko bang gamitin yung lalaki sa babaeng to? Natmanut. Gagamitin ko ba ang wahidun sa natmanut ng gurpatun? Hindi magmamatch yun. Lalaki, babae. Anong gagawin ko? Wahidatun. Ula. Anong ula? Persyong ula. Number ito, Dawod. Okay, what is the number 2 of its nani? It's Natani. It's natani. Yes, it's natani. It's nani, masculine. It's natani, feminine. So, ang trabaho ng 1, 2 ay pangnat, manut. Kaya kung masculine ang bibilangin mo 1, dapat masculine din. Kapag dalawa ang bibilangin mong masculine din, kita bali. Pero kung masculine ang bibilangin mo pagdating sa 3 to 10, dapat feminine dahil masculine yung kutubin. Pagdating naman sa gurpatun, feminine ito, ilalagay mo ngayon ang wahidatun. Parehas ba sila? Parehas. Tatanggalin ko yan, pwede rin. What is gurpatun? Room. Isang kwarto, a room. Kahit tanggalin ko to, sapat na yung gurpatun. Pero gusto ko lang diinan. Meaning, nagtatrabaho ito ng nat as a emphasis. Taukid, nagdidiin. O gusto kong gamitin gurpatun, wahidatun. Mali mong gamitin ng gurpatun, wahidun. Hindi parehas yan. Panlalaki lang yung dalawang to. Ang babae, wahidatun, it's natani. Yung lalaki, it's nani, it's natani. Now, paano yung dual ng gurpatun? Gagamitin ko ang it's natani. Fatani.
gur, fata, Ni. Gurpatani. Kapag gagawa lang kayong dual, gagawin nyo lang ani. Kapag dalawa, ani. Bibigyan natin sample para makuha nyo. Gagawin natin dalawa to, ha? Kalamon. Okay, kalamon, ha? Titingnan nyo. Kalamon. Gawin natin dalawa. Anong lagyan natin ng ani? Dito. Kalama. Ni. Of course, dahil kalama, wag nyo, tanggalin nyo na to. Palitan nyo na ng pata. Okay? Magiging kalamani. Ganun lang ang dual. Okay, subukan natin ulit. Kitabon. Dalawa. Kitabani. Kalamon. Dalawa. Kalamani. Dalawang bahay. Baytun. Baytun, baytani. Gaganon mo lang. Gurpatun, dalawa. Gurpatani. Di ba? Pero hindi na pwedeng tamarbutan. Nasa gitna na yan. Tamarbutan, nasa dulo lang. Ngayon, naiintindihan mo yung gurpatani. Dalawang kwarto. Tapos na, dalawang kwarto. Ilan ang kwarto sa apartment? Gurpatani. Pero gusto kong bigyan ng number para diinan ko. Anong lalagay ko? It's nani or it's natani? It's natani. It's natani. Okay, it's natani, okay? Pagdating naman sa 3, kung ito ay binibilang lalaki, kitabon, wahidun, kitabani, it's nani. Pagdating sa 3, feminine. Dahil lalaki binibilang, kailangan plural. Dito babae ito Anong gagawin ko ngayon sa 3? Kailangan maging lalaki naman yung 3. Dahil babae ito, ang gagawin natin ngayon 3, tatanggalin na natin si tamarbuta, magiging salatu. Ano yung 3? Salatu. Salatun became salatu. Dahil gagawin din natin ng muda-muda pilayhiyan. So, tatanggalin na natin to. 3 na 3 to 10, kailangan masculine. Dahil bakit? Ba't kailangan lalaki yung 3 to 10? Kasi babaeng binibilang mo At kailangan mong ilagay ngayon din sa plural. Lalagay na natin, talatu, muda-muda pilayhi, rapin. Talatatu, kutubin. Talatu, lalaki, dahil babae ang gurapin. Paano ko nalaman na babae ito? Gurpatu ng kanyang singular. So now, dahil babaeng binibilang niya, muda-muda pilayhi, remember, walang al, isang damma lang, tapos ending na ang kasra, gurapin. Anong ibig sabihin dalato gurapin? Ang tinanong niya dito, kam gurpatan. Kam after kam, nagtatapos sa mansub. Singular, indefinite. Okay? Nakalagay ba singular? Yes. So, ilang kwarto, fisyakati ang nasa apartment. Sabi niya, kamsu. Ang nakalagay dito, kamsu. Kamsu gurapin. Kamsu gurapin. Nakikita nyo? Why kamsu? Lalaki. Because ang binilang niya ay babae. So, ang ibig sabihin niyan, 5 kwarto. From 3 to 10. Kapag ang binibilang mo, remember, listen carefully, 3 to 10. Kapag ang binibilang mo ay lalaki, dapat ang 3 to 10 ay babae. Kapag ang binibilang mo 3 to 10 ay babae, dapat ang 3 to 10 ay lalaki. At kailangan nasa formang muda pilayhi at plural yung kanyang binibilang. That is being counted or tamis or ma'dud. Now, bilangin natin, gurapin. Gurapin na, automatic yan. Kapag 3 to 10, gurapin, kutubin. Plural bilang tayo. Talatu, gurapin. Paano yung 4? Arba'u. Huwag sabihin nung arba'atu. Lalaki kasi gurapin babae. Arba'u, gurapin. Khamsu, gurapin. Sittu, gurapin. Saba'u, gurapin. Tamaniyu, gurapin. Tis'u,
gurapin. Ashru, gurapin. Okay? O, babae naman lalaki naman bilangin natin. Kalamun, aklamin. Automatic na yon, aklamin. O, 3. Lalaki ba yung aklamin? Kalamun ng singular. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Anong gagamitin natin number 3 to 10? Babae. Okay. Anong plural niya? Pupunta tayo sa plural. Aklamun. But automatic, aklamin. Okay? Tapos yung talata 2, tanggalin na natin yung dama, talatu. But feminine, talata 2. Okay? Repeat now. Aklamin. Lalaki o babae number? Babae. Babae. Because aklamin is masculine. Feminine ang number. What's the 3? Talata 2, aklamin. Arba'atu, aklamin. Very good. Khamsatu, Aklamin. yes. Aklamin. Yes. Sab'atu aklamin. Yes. Samaniyatu aklamin. Tis'atu aklamin. Asyaratu aklamin. Very good. So, gamit tayo ng iba. Ano bang pwede natin gamitin ng iba? Brother, give me example, brother. Gamit tayo ng iba. Feminine, masculine ba? Sa anong gusto nyo? Plural. Anong gusto nyo plural? Ha? Talibon. Yan, talibon. What is talibon? Student. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Pagdating ko ng 3, anong gagamitin kong number? Lalaki to. Babae. Babae, pero anong plural ng talibon muna? Kailangan kasi alam natin yung plural. Pagdating kasi 3, plural eh. Talibon, tulabon. Siyempre, gagawin na natin ngayong kasra, tulabin. Tapos yung talata 2, talatatun, talata 2. Repeat. Tulabin ha? Okay. Begin. 3. Talatatu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. I one student. Talibun, wahidun. Talibani, Wahidun. itsnani. Isnani. Pagkatapos yung talata 2, tulabin. Arba'atu. Nga gawin natin feminine. Ano yung feminine ng estudyante? Talibatun. Plural. Talibatun. Ba't gawin na natin talibatin? Anong gagawin kong number? Gagamitin ko? Lalaki. Dahil bibilangin natin yung babae. Mula 3 hanggang 10, lalaki. Ano yung lalaki ng 3? Talatu. Okay, talatu, talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Tamaniyatu. Tamaniyu. Tamani kapag tumigil. Tamaniyu muna. Tamaniyu, talibatin. Tis'u, talibatin. Asyaru talibatin. Binabasa lang tamani kapag titigil kayo. But kung magbibilang kayo, don't say tamani. Because that is a tamaniyu dobulya. Tamaniyu. Tamaniyu, talibatin. Don't say tamani, talibat. No, nag-stop ka nun eh. Okay? Now you know the rules of come. After come, singular, indefinite. Okay? Ito yung indefinite, oh. Ending mansuba. Okay. Then danat and manut. Naipaliwanag ko na. Then kung magbibilang kayo, kung feminine ang bibilangin nyo, from 3 to 10, masculine ang number. Kung lalaking bibilangin nyo, 3 to 10, feminine naman ang number. That's why ngayon, anintindihan nyo na kung bakit nakaraan, wahidun, itsnani, tapos 3 nagbabae. Yan ang dahilan. Kung bakit kasi naging babae, pagdating sa 3, kung lalaking binibilang, magiging babae yung number niya. Okay? Now, balik tayo sa ating nakuha nyo, brother. Nakuha nyo. Makukuha nyo pa yan. Darami pang darating. Hindi lang yan. Napakatambak pang darating. Kaya makukuha nyo rin yan. Okay? Kamgurpatan fi syakkati. How many rooms, ilang kwarto ang nasa apartment? Sabi ng gustong mang-upa. Tatanong siya eh. So sabi ng muajir, yung nagpapaupa, fi syakkati, ang nasa kwarto o sa apartment, ang nasa apartment, kamsu. Bakit lalaki? Because gurapin is feminine from gurpatun. Okay? So in the flat or in the apartment, there are
5 rooms. Merong 5 kwarto sa apartment. Al-Mustajir said, fi ayyi dawrin syakkatu. In which floor? What is dawrun? Floor or level. Palapag sa Tagalog. Sa aling palapag? In which floor? Sa aling palapag ang apartment? Second floor ba? Third floor ba? Fourth floor ba? Tinatanong niya kung anong floor ang apartment. Paano niyo sasabihin? Fi ayyi dawrinis syakkatu. Repeat. Fi ayyi dawrinis syakkatu. Yes, ibig sabihin, in which floor the apartment? Sa aling palapag ang apartment? So sabi ng Al-Mu'ajjir, asyakkatu fi dawril kamis. Ito, kamis, ito yung 5th, 2nd, 3rd, 4th, the word. From the pattern of fa'ilun and fa'ilatun, feminine. So meaning, tingnan nyo yung dawri. Al-kamis, anong nakikita nyo? Definite, definite. Tama? Definite, definite? May al silang pareho. Nagtatapos sila sa kasra. Then, masculine, masculine. Diba? So, in this situation, this is a not man'ut. Paano nyo kayong babasahin yan? Fi dawril kamisi. In the fifth. Unahin nyo muna yung fifth floor. Okay? So, asyakkatu, ang apartment ay nasa kaikalimang palapag. The apartment is in the 5th floor. Uridu musyahadata. O, may tanong yung verb, Uridu, gusto ko. Gusto mong ano? Musyahadata. Mansub. And then mudaf ilayhi asyakkati, musyahadata asyakkati. What is the meaning of musyahada? Musyahadatun. To view. Very good. Ano pa? To see. Yes. Ano pa? Marami yan eh. Meron sinasabing to witness, to watch, to sense. But makita. Yan ang lagay natin. Gusto kong makita. I want to view. I want to see. Okay, what is uridu, Yakub? Gusto ko. Gusto ko ng ano? Musyahadata. Yan o. Tapos mudaf ilayhi. Bakit isa ang patha? Kasi ginawa niya mudaf ilayhi. Kapag mudaf ilayhi, ending kasra, kaya nakita nyo, asyakkati. May ale. Anong ibig sabihin ng uridu musyahada? Musyahadata, I want to see. Gusto kong makita. The flat, ang apartment. I want to see, I want to view the apartment. Tapaddal. Itong tapaddal na ito, napakaraming kahulugan nito kung iniintindi mo. Depende, nakadepende sa usapan. But here, the tapaddal is, go on. Okay? Please, like that, please. Meaning, tuloy ka. Tignan mo. Go on. Go ahead. Yan ang mga English niyan. Go ahead, go on, please. Parang, tuloy ka. Meaning, tignan mo. Parang gano'n na ang tapaddal. Okay? Tapaddal, go on. Go ahead, please. Meaning, tuloy ka, pasok ka. Like that. That is a tapaddal. Al-Mu'ajjir said, nung makita niya, hadihi hiya syakkatu. Sinabi niya, nang pumasok na, nang makita niya, sabi ng Mu'ajjir, yung nagpapaupa, hadihi hiya syakkatu. Bakit may hiya? Hindi mo naman pwedeng hadihi syakkatu to. Pag sinabi mo kung this apartment yun, so this is the apartment. Hada huwal me'tapu. Karang gano'n yan. Hadihi hiya nadaratu. Ganyan yan. Here, hadihi hiya syakkatu. This is the apartment. Nakita na niya ngayon. Ano sabi ng mustajir? Hadihi syakkatun jamilatun. Jafar, anong nakikita mo siya syakkatun jamilatun? This is a not man'ut. This is a not man'ut. Paano ko babasahin to o itatranslate? Hadihi syakkatun jamilatun. Translate.
This is beautiful. Yes, very good. This is a beautiful apartment. Pero pagkasulat, hadihi shakkatun. Nauna yung shakkatun, jamilatun. Pero translate because of not man'ut, this is a beautiful apartment. So nakita niya, ito ay magandang apartment. Okay, next. Al-wahdatul salita pa rin tayo. The third hiwar. Ad-darsut. Adan muna. Doon ka rin. Ito, madali lang to. Tapusin natin tatlong hiwar tsaka yung kanyang vocabulary. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة وما تخلق لنا إنك لا تخلق. Okay. Al-Wahdatul Salita, the third chapter. Ad-Darsut Salita Ashara, the 13th lesson. Al-Hiwarut Salit. Nakita nyo? Natman Utsa. Al-Hiwar, masculine at Salitu, masculine. Singular, singular, ending, definite, dama-dama, and definite, definite. So, unahin nyo muna yung third. The third dialogue. Undur wastami, wa'aid, look, and listen, and repeat. Al-Mustari, the meaning of Al-Mustari is the buyer. What is buyer? Bumibili. Bumibili. And Al-Ba'i is the seller. Okay? Al-Mustari, the seller, a buyer. And the Ba'i is the seller. Sabi ng Al-Mustari sa buyer, Assalamu alaikum. And the Al-Ba'i said, Wa alaikumus salam. Al-Ba'i said, Aya khidma. What is the meaning of aya khidma? At your service. At your service. Meaning, ang yung lingkod or ang yung serbisyo. At your service. Sabi ng Al-Mustari, uridu. What's uridu? I want. Ba'da meaning some. Ba'dal atat. Gusto ko ng ilang mga muebles. That is the meaning, uridu ba'dal atat. Gusto ko ng mga ilang muebles or kasangkapan. Kasi furniture muebles ang Tagalog niyan. Lagay natin para hindi kayo mahirapan, kasangkapan. Kasi pag kasangkapan, kasama kasing kaldero, sandok, kaya muebles talaga ang Tagalog niyan. Okay, ba't lagay natin kasangkapan para hindi kayo mahirapan? Ba't tandaan nyo rin ang muebles sa gamit sa furniture yan? Okay?
Uridu, gusto ko, ba'dal atati, after ba'da, atati, because of mudapilegi. Okay? Okay? Uridu ba'dal atat, gusto ko ng mga ilang muebles, sabi ng Al-Mustari. Al-Bai said, Mada turidu ligurpatin noun. What is mada turidu? What's mada? What? Turidu? Ikaw na yan, ha? Ta. Anong gusto mo? Mada turidu. Ligurpatin noun. Ang gustong sabihin ng gurpatun noun ay silid tulugan. I repeat, the li is to. Gurpati, after li, gurpati, ha? But because mudapilay, gurpati. But after li, like fi, min. Pagkatapos niya, ng noun ay kasra. Ligurpatin. But because mudapilay, mudap, ligurpati. Ligurpatin naumi. The meaning of ligurpatin noun is Sleeping room. what do you want? Mada turidu ligurpatin nouns for the sleeping room. Silid tulugan. Anong gusto mo para sa silid tulugan? That's Tagalog. Anong gusto mo para sa silid tulugan? Sabi ng Al-Mustari, uridu siraran wasitaratan. Sariran, I repeat, uridu sariran wasitaratan. Ano yung sariran? Bed, sarirun. And at sitaratan, kortina. So sitaratun is kortina and sarirun is bed. But because of uridu, sariran wasitaratan mansub. I want bed and curtain. Gusto ko ng kama at kortina. And then nagtanong ulit ang Al-Bai, ang nagtitinda, Mada turidu, anong gusto mo? Ligur patil julus sa living room. Yes. Ano yung sa Tagalog yung living room? Yung sa sala. Correct? Sala, para sa sala. Yes. Pwede rin itong sitting room, ha? Pwede rin sitting room ang gurpatul julus, ha? Sitting room or living room. Okay? So, anong gusto mo para sa sala or sitting room, living room? Ligurpatil julus. Sabi ng bumibili, Al-Mustari, uridu, gusto ko, arikatan, wasajadatan. Arikatan, yung nakikita yung mga sopa, mga kutsyon na mga upuan. That is a sopa. Upuan na mga sopa. That is arikatan. Sopa. Sa paraiso, maraming upuan na mga sopa. Wasajadatan, ang sajada is rug. Carpet, yes. Sa Tagalog, rug is alpombra. Alpombra. Wasajadatan, rug, alpombra. Gusto ko ng sofa at alpombra. Meaning, lalagay niya yung alpombra, tapos lalagay niya yung mga sofa doon. Nakukuha niyo, brother? Kapag di niyo nakukuha, tanong niyo, ha? Yan ang mga bago nating vocabulary. Wama turidu lil matbak. What is matbakun? Kitchen. Tagalog. At anong gusto mo para sa kusina? Lil matbak. Matbakun is kusina. Kitchen. Sabi ng Al-Mustari, uridu purnan wa thallajatan. What's purnan? Stove. Oven, stove, or refrigerator, freezer, thallajatan. Sa kusina, yun ang gusto niya. Ha? Al-Bai said, nagtanong na naman, thallajatan is refrigerator, freezer. Alam niyo na kung bakit mansub yan, ha? Because of uridu. Gusto ko ng ano? Mafulun bihi, ending fatha. Al-Bai said, nagtanong ulit, wama turidu lil hammami. Anong hammamon? Shower room. At anong gusto mo para sa shower room?
Sabi ng Al-Mustari, ang bumibili, uridu sakhanan. What is sakhanun? Heater. Heater wa miratan, Mirror. mirror. Meaning heater at saka salamin, mirror. Okay, mirror. Al-Mustari nagsabi, uridu musyahadat al-atats. Kanina, tanong din yan eh. Gusto kong makita yung apartment. Ngayon naman, gusto kong makita ang mga muebles. Uridu musyahada. Musyahada, I want to view, I want to see. Al-atati. Gusto kong makita ang mga muebles. Sabi ng Al-Bai, tapaddal. Go on, go ahead, please. Okay, tignan mo, pasok, tuloy ka. Like that. That is tapaddal. Okay? Now, dakuha natin ang ginamit natin vocabulary bago tayo magtapos. Ad-Darsur Rabi'a wa Ashra, lesson 14, Al-Wahdatu Tsalita, Tsalita 2, the third chapter, and Al-Mufradatu. What's Al-Mufradat? The vocabularies, Al-Ardu, The picture. oh, The display. display or presentation. Presentation. Undur wastami wa'aid, look and listen and repeat. Baitun. House. Oh, repeat muna. Baitun. Baitun. Syakatun. Syakatun. Daurun. Daur. Hayyun. Hayyun. Gurfatun. Ghurfatun. Gurafun. Ghurafun. Gurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Gurfatul julusi. Ghurfatul julus. Matbakhun. Matbakhun. Rakmun. Rakmun. Atatun. Atatun. Sarirun. Sarirun. Sitaratun. Sitaratun. Arikatun. Harikatun. Sakhadatun. Sajadatun. Sorry, repeat. Sajadatun. Sajjadatun. Furnun. Furnun. Salajatun. Salajatun. Sakhanun. Sakhanun. And miratun. Mir'atun. Okay. Okay now? Baitun, what's baitun? House. A house. Syakatun. Apartment. Daurun. Floor. Floor level. Palapaga. Hayun. Area. Area or pwedeng neighbor ang hayun. Remember ha? Pwedeng neighbor. Karatig ha? Neighbor. Dagdag nyo. Ayun is also neighbor. Okay? Area, but dito ginagamit natin ang area. But also neighbor is hayun. Gurfatun. Room. Gurafun. Rooms. Rooms. Gurfatun naum. Sleeping room. Gurfatun julus. Sitting or living room. Matbakhun. Kitchen. Rakmun. Numbers. Atatun. Furnitures. Muebles, ha? Muebles. Okay. Saan ako? Sarirun. Bed. Sitaratun. Curtains. Arikatun. Sofa. Sajadatun. Rug. Mat. Rag, what's rag? Carpet. Alpombra, ha? Furnun. Stove. Oven stove. Talajatun. Refrigerator. Sakhanun. Heater. Miratun. Mirror. So that is our new vocabularies, the mufradat. Tandaan nyo, i-master ninyo, at syempre basahin nyo ulit ang hiwar. Baka magtanong ako sa susunod, paano mo sasabihin to, anong kahulugan nito, insyaAllah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka lahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.